This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if may makita kang multo sa picture? Matatakot ka ba? Ako nga pala si Riza May B.I. Palayaw ko ay May, taga-Pandi, Bulacan. Bago ko ituloy ang kwento ko, kung matatakutin ka, skip mo na tong storyang to. Oo, isa akong photographer at may nakunan akong multo sa picture. Actually, photographer ako ng mga patay. Ang weird, no? Pero paano ba ako napunta sa trabahong ito? Sa totoo lang, mahirap maging photographer. Di tulad noong araw. Bawat okasyon, birthday, debut, graduation, kailangan kami. Pero dahil lahat ay may camera na sa phone, parang wala na kaming silbi. Ang malalaking projects na lang namin ngayon ay kapag may weddings. Pero marami na rin nagko-cover ng weddings ngayon, kaya mahirap na talaga. Nung pandemic, isinama ako ng tatay-tatayan ko na si Mang Temyo sa isa pang trabaho niya. Photographer pala siya ng mga patay. Bereavement photographer ang tawag sa kanila. Isa itong sensitibong trabaho kung saan ang kadalasang kliyente nila ay ang mga magulang ng namatayan ng anak. Kinukuhanan nila ng huling litrato ang mga sanggol na namatay na para mabigyan ng alaala ang pamilya ng kanilang anak. Kadalasan, ginagawa ito pagkatapos makuna ng ina o pinanganak na wala ng buhay o di kaya mga sanggol na nawala ng buhay pagkapanganak. Kasali rin rito ang mga premature babies. Nakakaawa ang sitwasyon nila. Mahirap mamatayan lalo na kung anak mo mismo. At syempre, gusto nilang maalaala ang baby nila sa una at huling larawan. Inaayusan rin namin ang mga babies para maging maganda sa litrato. Sinasama rin namin ang mga kumot nila or stuffed toys. Minsan, family picture din, kasama ang mga magulang. Pero habang ginagawa namin ito, ang awa at lungkot ko ay nahaluan ng takot. First time ko kasing humawak ng patay. Pero sa paulit-ulit ko sa pagsama kay Mang Temyo, nasanay na rin ako at hindi na natatakot. Sa kasamaang palad, di rin nagtagal at namatay din si Mang Temyo nung pandemic. Kaya ako nang pumalit sa kanya bilang infant bereavement photographer ng mga ospital. Mas okay ang racket na to. Mas malaki ang kinikita ko kaysa sa mga wedding gigs. Kumikita rin ako sa social media. Pinupost ko ang mga a day in my life pati ang mga pictures na kuha ko. Malakas ako sa views dahil kakaibang channel ko. Pero kahit sanay na ako, iba rin talaga ang dating pag nakikita ko ang patay na bata sa picture. Natatakot pa rin ako. Ako nga pala si Nix ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Pero hindi ito ang nakakatakot kong storya. Noong November 7, 2024, nagkaroon ako ng isang kliyente sa ospital ng Maynila. Si Mr. Ernesto Perez and Mrs. Joanna Perez. Maayos naman daw ang pagkapanganak ng bata, pero nung matapos hawakan ng ina ng ilang minuto, hindi na raw ito huminga. Sabi ng doktor, baka mahina daw ang baga ng bata at hindi na ito nasagip. Ninyo daw ang pangalan ng sanggol. As usual, inayusan ko ang bata at pinikturan. Kala ko normal na racket lang. Pero nung pagka-uwi ko sa bahay at tiningnan ng picture, nabitawan ko ang camera ko dahil sa takot. Buti na lang hindi nasira ang camera ko.
Nilipat ko rin ang picture sa laptop ko para matingnan kung tama nga ang nakita ko. Sinara ko ang laptop at napaatras ako. May itim na anino na bumabalot sa batang ito. Ano kaya yun? Hindi kaya may batang multo rin na kasama si Nino nung kinunan ko ito? Ayoko namang mabahala si Mr. and Mrs. Perez, kaya inedit ko ang picture na sinend ko sa kanila. Tinanggal ko ang itim na anino. Kala ko, dito na matatapos ang batang si Nino. Pero sa mga sumunod na gabi, may nakikita kami ng asawa ko na itim na anino ng baby sa bahay. Minsan sa CR, minsan sa kusina. At ang pinaka nakakatakot dito ay nung natulog ako mag-isa isang gabi. Nasa duty ang asawa kong si Mike, kaya ako lang ang naiwan sa bahay. Parang nakita ko ang anino ng baby sa may pintuan at binubulong ang aking pangalan. May, 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 halika dito, sabi nito. Natakot ako at nagtago sa ilalim ng kumot. Kala ko naman safe na ako sa kumot, pero sa dulo ng kumot, may nakita akong maliit na mata. Tinanggal ko ang kumot at nasa paanan ko na pala ang anino ng baby. Takot ako at hindi ako makagalaw. Gumapang ito sa katawan ko at lumapit ang sanggol sa tenga ko. Sabi nito sa akin, May, tulungan mo ko. At pagkatapos nito magsalita, nawala ito. Kahit sobrang takot ko, nagtaka ako sa sinabi niya. Bakit ko siya tutulungan? Si baby ninyo ba ito o ibang nilalang? Pero naisip ko, malabo yata na maging multo ang isang sanggol. Di ba, automatic, ginagawang anghel ng Diyos ang mga ito? Pero bakit ang batang ito ay hindi matahimik? First time din itong mangyari sa akin, sa tagal kong pagiging bereavement photographer. At bakit siya humihingi ng tulong? Buong gabi ko itong inisip at dito na ako nagkaroon ng hinala. Sama man isipin, pero this is the only logical sense para sa pagmumulto sa akin ng itim na sanggol. Inantay kong dumating si Mike. Nagpasama ko sa police station sa kanya. At dito ko nireport ang hinala ko. Matapos ang ilang araw, tama nga ako. Isinagawa na ng pulis ang isang autopsy sa katawan ni baby Nino. At ayon sa report, namatay raw sa strangulation ang bata o sinakal. Hindi natural cause ito. Baka raw sinakal ng magulang nung umalis ang nurse at doktor sa hospital room ng mag-asawa. At ang primary suspect ay ang ina at tatay nito. Inaresto din nila si Mr. Ernesto Perez and Mrs. Joanna Perez. After ng interrogation, umamin din si Joanna na ginawa niya ito. Dahil ayaw raw niyang maging nanay. Bata pa raw siya at marami pa siyang pangarap sa buhay. Hindi pa raw siya handa sa responsibilidad ng pagiging nanay. Hayop din itong asawa niya at tinago ang madilim na sikretong ito. Nung nasa kulungan na sila, dito ko nahuling nasilayan ng itim na sanggol at nakangiti na ito. Mula noon, hindi ko na nakita uli si baby Nino. Hindi lahat ng multo ay masama. Minsan, kailangan lang din nila ng tulong. Kaya hindi dapat sila katakutan. Dahil mas nakakatakot pa ang pwedeng gawin ng tao sa kapwa-tao. For our YouTube challenge of the week, bakit hindi naging anghel si Nino?